Yan ang hatid ng Barnyard and Beyond, isang fully on-the-go petting zoo kung saan sila na mismo ang pupunta sa event ninyo para gawin itong masaya at memorable. Kagaya today, sila na po mismo ang dumalaw sa atin dito sa studio at nagkakasigawan na kami kanina Ayan na dito. nga. Kasi may mga nag-aaway na pets. Kaya naman ngayon, pakilala natin ang ating mga kasama, si Mr. Neil Patrick Morales, ang owner ng Barnyard and Beyond. Good morning po. Good morning po, good morning po. Once again, ako pala si Neil, owner ng Barnyard and Beyond. So makikita nyo, meron akong mga pet dito na kakaiba. So gusto ko kasi yung nakikita ng mga kids, Oo nga. kakaiba yung mga pets eh. So dinala ko na sila sa mga party. Siyempre dinala ko sila dito para makita nyo. Actually, na-amaze nga talaga kami mga kasangbahay. First time ko makakita ng, ano po to? Skinny guinea pig. Guinea pig na walang hair. Yes. Pag wala ka palang buhok, ang tawag sa'yo skinny. Kasi pag kalbo ka naman, skinhead, di ba? Oo, ito skinny. Pero ito po, siya po, bakit po siya naging skinny? Ano po kasi siya, genetically modified po. Ginagamit siya sa mga dermatological na research. Oh. Pero matagal na po siya, parang 1978 po na binodify yung genetics nila. Yun nga, para gamitin sa dermatology. Oh, So, ito pero po- ngayon pwedeng ipet, di ba? Yes po, hanggang sa dumami na lang sila. Nagsimula sila sa Canada. Hanggang sa dumami na lang sila ng dumami. So, naging, ano na sila, naging pet na sila. Uy, Isang ba't mo tawag siya po dyan, inaaway? Skinny, skinny guinea pig. Skinny guinea pig. Tapos yung isa po, ano naman po ang tawag natin sa ano? Sulcata tortoise po. Ay, Favorite ko Sulcata yan. tortoise. Pangatlo sila sa pinakamalalaking tortoise sa buong mundo. True. Actually, ito nung nakita ko sila, yung fully grown na sila. Dati kasi nagpunta ako sa Avalon Zoo. Sobrang laki talaga niya. As in, ganito siya. Parang hanggang dito ko yung yung mga ganyan. Tsaka dati, di ba, nagpe-pet talk ako, nakabisita ako ng may alagang ganyan. Siguro ganito kalaki yung garden niya, itong nakikita niyo sa ating studio. Tapos parang every week nagtatanim sila ng damo kasi nauubos yun ng sulkata niya. Malakas talaga sila Grabe, sobrang tagal niya nabubuhay. Yes, Oh. abot sila ng Gaano katagal po? 150 years. Kaya nilang mabuhay ng ganun. 150 Tagal years. Yes po, yes, kaya nila. Uy, aabot sila ng Opo. senior, senior, may senior discount din. Malaki talaga sila. Malaki talaga sobrang mga laki. sulcata tortoise. So ito po, batang-bata pa ito. Yes po. Ilang, ano Two po? years old po. 2 years Yes old. po. Baby So pa matagal-tagal siya. pa po silang mabubuhay. Oo nga, basta aalagaan po ng tama. Yes. Yes. Pero gaano po ka-safe yan, Sir Neil, ito pong mga pets natin? Safe naman po ba sila? Di po sila nakakagat or something? Hindi, kasi yung mga pet, kapag inalagaan mo siya, tsaka sinanay mo talaga sa tao, kagaya ng ginagawa namin sa Barnyard and Beyond, talagang minimake sure namin na yung mga alaga namin ay tame. Pero siguro sila, sa isa't isa, hindi nila may iwasan na, syempre sila yung nagkakaintindihan. Pero kami bilang mga keeper, pinapanatili namin na tame at di namin pinapabayaan yung mga pet na dinadala namin sa mga party. Nice. Pero gano'n na po kadami yung mga pet options na meron po kayo dito sa inyong Barnyard and Beyond na pwedeng po. ipakita? Siguro meron kaming mga 20 plus na kinds ng pet. 20 plus. 20 plus. Yes po. Ano po yun, sir? Pwede niyo po bang sabihin sa Sige amin? po. Kasi na-amaze kami. Meron po kaming Argentine Red Tegu. Ano Para po yun? siyang maihalin tulad ko sa Komodo Dragon na para siyang monitor lizard, kung familiar kayo. Malaki po yun. Malaki po yung nilalaki niya pero hindi pa po siya ganun Ayan, ayan. fully grown. Ayun. Ito po ay bearded dragon naman po. Iba pala Yes. siya. Bearded dragon. Meron din po kaming mga sugar glider. Ah. Yes po. Meron din po kaming potbelly pig. Pig. Yes. Baboy po. Ayan, ayan siya. Potbelly pig. Ito po ba yung hinahabol sa mga piyesta? Hindi naman. hindi. Yung Meron po kaming mga fancy pigeon. Ayan. Ayan, ganda na Yes hair. po. Kakaiba po yung mga Hindi itsura. po kumakarera yan, ha? Hindi po, hindi po. Kakaiba talaga yung mga pet na sinasama namin sa party. Oo. Kasi gusto namin ma-experience ng mga kids yung mga pets na nakikita lang nila online. And sa books na Yes, inaaral, doon lang po diba? nila nakikita. Oo. May share ko na rin kasi one time yung anak ko, gusto niya talagang magdala ng snake, so dinala niya yun sa school nila. Oo, dinala nila sa school. Dinala niya sa school nila. So, nakakatawa naman kasi
alam mo yan, nakakapag-share ka ng knowledge sa ibang mga kids na talagang nakikita lang nila sa palabas, sa libro. Pero pwede po ba silang hawakan? Pwede po, pwede po. Try mo. Yung Pwede naman sungkatan lang yung hawakan kaya eh. mo hawakan. Pwede naman. Pero Sir Neil, itong mga pets niyo pong itong mga local po, ito o meron din mga galing pong ibang bansa talaga? Mostly galing po ng ibang bansa. Pero dito na po sila mga napadami, na-breed. Okay. Dito na nag-breed. Kagaya po na itong skinny guinea pig, galing po sila ng Canada. Ito pong sulcata tortoise galing ng Africa. Pero alin po dun sa mga pet ninyo, yung talagang mas marami na makikita ng ganong klase sa Pilipinas? Sa mga pet ko, siguro yung mga fancy pigeon. Kasi maraming breeder ng fancy pigeon dito eh. Hindi lang po yung mga fancy, meron din yung mga yung sinasabi niyo po na pangkarera. So marami pong nagbe-breed ng mga pigeon dito. Pigeons. Pero ang sa akin kasi, ang mga nilagay ko sa Barnyard and Beyond ay yung mga kakaiba talaga tignan. Oo, hindi talaga yung mga common lang na makikita man na kalapati na pinapalipad. Yes. Sir Neil, kanina nakita namin sa video na yung mga hayop po na dinadala niyo sa mga event, pwedeng hawakan ng mga bata. Pero ano po yung mga safety measures na pwede po nating mag-guarantee sa kanila? Kasi hindi natin maiwasan, baka mamaya makalmot sila o kaya naman baka nangangagat po ba yung iba dito? Yes, Ano po, paano po ba niyo sila na ipapakita ng safe sa mga events? Unang-una po, yung mga animals na dala namin, kagaya po nito, meron silang mga fence. Tapos kailangan guided sila ng kanilang mga parents or ng aming mga handlers. Okay. Tapos minimake sure namin na yung mga alaga namin ay vaccinated, walang mga sakit para yung kids tsaka yung mga animals namin ay parehas silang safe. So sa ganung bagay, mas pwede silang makipag-interact sa mga animals. Oo nga. Safe na safe. Yeah. Yes. Yung isa, namamasyal siya dito. Tsaka ang galing, para siyang tinuruan na hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Dyan lang siya umiikot. Nandyan lang siya. Pero ito, Sir Neil, yung mga pets natin dito, hindi naman necessarily kailangan naka-aircon sila o naka-room temperature lang, ganun po ba? Bawat isa sa mga alaga namin, meron silang kailangang temperature. And environment. Yes po. So, sa amin, nilalagay namin sila kung kailangan nila ng mainit, nilalagay namin sila sa part na mainit, or else gumagamit kami ng mga device para uminit yung area. And pag kailangan naman ng cold area, so ganun din yung ginagawa namin. Pero ano pong tip ninyo sa mga parents na medyo kinakabahan o kinakabahan pa pero gusto po nila rin subukan yung tulad po ng pag-aalaga ninyo na ginagawa, yung petting zoo sa party nila? Ang tip ko sa mga parents, kung gusto nyo pong ma-experience ang Barnyard and Beyond, pwede nyo po munang bisitahin yung page namin. Tignan nyo kung anong mga klaseng animals yung makikita nyo. And then you can also do a research po muna sa mga animals kung para makita nyo po kung sila ay handable ba, kung pwedeng hawakan and pwedeng ipet ng mga kids. At kung gusto niyo silang makita. Yes. Kasi iba pa rin yung gusto mo talagang makita, yung pet na yun, kaya yun yung pinili mo. Totoo. Pero Sir Neil, magkano po yung mga packages na available if ever po na they want to include animals in their party? Actually, meron lang kaming isang price po. Depende na lang po sa layo ng location. Location? Yes po. Isang price lang po ang meron kami, which is 29.99. Oh. Yes po. Para po sa lahat ng animals na po yun, 20 animals na yung dadalhin niyo, no? yes po. Yes po. Grabe. And 3 hours po yun. Or kung mag-stand, okay lang naman. Okay. Basta as long as hindi ma-stress yung mga animals namin. Okay. Yes. Tsaka yung transportation, doon na lang magkakatalo. Yes no? po, yes po. So parang ginagawa ng Barnyard and Beyond, dinadala po yung zoo sa location nila. Exactly. Kasi ang dami, 20 na pets. Yes di po, ba? yes Oh, po. may zoo na kaagad sa Sir, event. para naman po sa mga nanonood natin na gusto pong maging o gawing animal-tastic ang next party po nila, paano po sila makakakuha ng Barn and Beyond experience? Saan po ba nila kayo pwedeng makita or makontak? Pwede nyo po akong makontak sa Facebook page namin, Barnyard and Beyond. I-search nyo lang po yan and mag-inquire lang po kayo. Ako po mismo ang sasagot sa page ng Barnyard and Beyond. Naku, lalo na yung mga kids na mahilig sa mga pets. Ang saya-saya niyan, matutuwa ang mga kids.
Ayun, thank you so much po, Sir Neil, sa Maraming pagbisita sa amin. Syempre, dun sa kanyang dalawang pet. Dalawang klase pa lang itong mga kasambahay. Dalawang Pwede pets kayong makakita ng natin. 20 Pero, pag in-invite teka niyo lang, sila. Sir Neil, may pangalan ba yung mga pets? Yes po. Ayun pala. Kasi hindi natin sila napakilala. Nandito nga eh, sila. no? Pakilala naman natin. Sino po ba tong makulit na to? Alam niyo, sobrang simple lang ng pangalan nila. Ano pong name? Dahil lalaki to, siya si Guinea Boy. Gini ba? Gini Boy. At alam niyo na yung pangalan ng kasunod. Gini girl! Very good. Paano po to? Sulcata. Si Sulcata, si Torty. 30. Yung Si isa, Torta. Hindi, si Torty at saka si Tortoy. Torto. O parang madaling Tortin, matandaan, 20 ba naman ang anak mo, di ba? Ang galing. Kasi meron din po akong turtle, ang pangalan ni Joshua Ian. Nawala na po si Ian. Si Joshua. Pinangalan ko po sa dalawa naming boys dito. Ah, O, si okay. Joshua na lang po yung Ian. natira kasi si Ian naggala, nawala. Nawala. Medyo galaxy yan. Thank you so much po, Sir Neil. Maraming Pati na rin salamat. sa mga lovely pets. So, yun, invite nyo na sila sa inyong mga event. Oh, pero yun po, Sir Neil, before we let you go po, no, meron tayong ano dito, meron tayong question lang. May question po tayo Sige. na pwede nyo pong i-share. Kung meron po kayong pet na gustong alagaan, bukod po sa mga nandito nyo na mga pets na currently inaalagaan po ninyo, na gusto nyo pong idagdag, ano pong pet yun at bakit? For me, ang gusto ko talagang alagaan ay capybara. Ah, wow! Yes. Ano po yun? Yung malaking daga. Malaking daga. Gano'ng kalaking daga yun? Hindi, search natin. Malaki siya ganun. Yes po. Yes Para po. siyang maliit sa baboy. Diyan ako Talaga? Ang laki. Takot na takot ako sa daga. Malaki. Pag hawakin nyo ako ng ahas, wag lang daga. Pero alam natin bakit, sir? Bakit po yun? Capybara po talaga kasi talagang sa mga napapanood kong video, sobrang bait nila. Tsaka hindi po sila kinakain ng alligator. Kaibigan po sila ng mga buwaya. Really?